ang additional na acquisition project para sa mga karagdagang 97-meter multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard, pirmado na. Ito nga po mga idol, ang kapareho sa Teresa Magbanwa class MRRV ng Philippine Coast Guard. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Pilipinas at ang Japan ay pinirmahan na ang exchange of notes para sa Official Development Aid Loan para sa 5 bagong 97-meter multi-role response vessels para sa Philippine Coast Guard. Naganap nga po ito noong May 17, 2024 sa ilalim ng Philippine Coast Guard Maritime Safety Capability Improvement Phase 3 project. Ang Japan International Cooperation Agency o JICA ay nag-provide ng mahigit sa $500 million loan na may mababang interes para sa Pilipinas. Ito nga po ang popondo sa pag-construct ng mga barko, gayon din sa infrared logistics support at iba pang related cost sa proyekto. Ang Pilipinas at ang Japan ay mag-uumpisa na sa procurement process kung saan kasama dito ang pag-offer ng Japan ng proyekto sa Japanese shipbuilders. Dito nga po ang Pilipinas ay magkakandak ng evaluation at selection kung anong shipbuilder ang gagawa ng mga barko. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay meron ng 2 units na mga 97-meter MRRV na ino-operate na ng Philippine Coast Guard. Ang mga ito nga po ay gawa ng Mitsubishi Heavy Industries na siyang nanalo upang mag-supply ng 2 97-meter na mga MRRV na ngayon ay Magbanwa class na ginagamit na ng Philippine Coast Guard. Bilang parte ng efforts ng Philippine Coast Guard na i-modernize at expand ang kanilang fleet, ang Japan ay willing na magbigay ng assistance sa Pilipinas upang i-improve ang maritime safety and law enforcement capabilities nito. Ang proyekto nga pong ito ay ginawa upang ma-fulfill ang requirements ng Philippine Coast Guard sa tulong na rin ng Japanese Official Development Assistance o ODA. Ang mga barko nga pong ito ay gagamitin upang rumesponde sa offshore at coastal maritime incidents tulad ng search and rescue, maritime law enforcement at maritime security operations. Ang proyektong ito mga idol ay para sa 5 units na mga 97-meter na MRRV kung saan may budget nga po ito na mahigit sa 29 billion pesos. Ang acquisition mode mga idol ay limited source bidding habang ang pondo naman ay mula sa Official Development Assistance ng Japan. Base nga po sa Philippine Coast Guard 2020 Acquisition Plan, ang serbisyo ay layuning makapag-acquire ng at least 10 Ocean Patrol Multi-Role Response Vessels o MRV at 30 na Offshore Patrol Vessels o OPVs. Isa nga po sa proyekto ang ma-achieve ang plano para sa Phase 3 ng Maritime Safety Capability Improvement Project ng Philippine Coast Guard na layunin mag-provide ng additional large ships sa serbisyo. Ang Teresa Magbanwa class patrol vessels ay class ng patrol vessel na ginawa para sa Philippine Coast Guard. Ito nga po ay binase sa Kunigami class design ng Japan Coast Guard. Ang barko nga pong ito ay may displacement na 2,260 tons, may haba nga po itong 97 meters, beam na 11.5 meters at draft na 4.3 meters. Ang propulsion nga po nito ay 2 diesel engines na nagpo-produce ng 13,200 kilowatts. Ito nga po ay may maximum speed na 24 knots at range na hanggang sa 4,000 nautical miles. Mga idol, malaking boost nga po para sa Philippine Coast Guard ang mga karagdagang malalaking barko sa kanilang hanay. Alam naman nga po natin ngayon mga idol na mas umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na panghaharas ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Dito nga po ay makikita natin ang malaking pinagkaibahan ng dalawang bansa dahil mas malalaki ang mga barko ng China kumpara sa mga barko ng Pilipinas. At dahil nga po dito mga idol, kaya't kinailangan na ng Pilipinas na mag-acquire ng mga mas malalaking barko na itatapat sa mga malalaking barko ng China. Hindi naman nga po hinihingi ng Pilipinas na magkaroon ng giyera, bagkus ay pinoprotektahan lamang natin ang ating mga teritoryo at mga mamamayan nito. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!